Si Cheon-do-won ay isang mangangaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na 7, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga. Pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao. Ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon-do-won sa Demon Realm, naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niyebeng bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pauwi. Habang nag-iikot, narinig niyang may mga mangangaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gate stones. Ngunit nadiskubre niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili. Pumayag si Cheon-do-won, ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman nitong sinimulan agad. Ang pamagat ng kwento, The S-Rank Hunters. Tinig na narinig mula sa dilim, isang tinig na pamilyar at puno ng awtoridad. Lumabas mula sa anino si Chun, tinanggal ang kanyang maskara, at sa ilalim ng mahinang ilaw ay lumitaw ang kanyang mukha. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Manager Kim, ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, tumingin si Chun sa kanya ng diretso, at sa malamig ngunit mahinaong tinig ay sinabi na ngayong gabi, sasama siya sa Demon Realm. Lumipat ang eksena sa Demon Realms, kung saan abala ang tatlo sa paligid ng mesa, tahimik ang paligid, maliban sa mahinang pagkatok ng mga gamit habang patuloy na ipinapaliwanag ni Yubam ang ginagawa niya, isang kakaibang bakod na yari sa quartz at glowstone. Maingat niyang hinahati ang quartz sa pantay-pantay na piraso, binubutasan ang bawat isa, at ikinakasang maigi ang pinakintab na glowstone sa loob ng mga yon. Kapag tinamaan ng liwanag, kumikislap ang mga kristal na parang bituin na ikinulong sa bato. Nang matapos si Yubam, inilapit niya ang ginawa sa isang lumanisang bato, isang parang lampara na kumikislap ng mahina sa dilim, agad itong nagliwanag ng mas maliwanag kaysa kanina, at hindi na iwasan ni Nari na mamangha. Ang munting singhap niya ay puno ng paghanga, hindi niya maialis ang tingin sa malabituing ningning ng bato. Sa pagkamangha, hindi niya napigil ang sambitin, Uncle Sparrow, ang ganda nito. Sumang-ayon si Gia, nakatingala sa mabilis na pagliwanag. Ni hindi niya naisip na posible ang ganito, ngunit naputol ang kanyang papuri nang marinig ang isang boses mula sa likuran, kalma, parang nag-oobserba lamang. Kung totoong bakod ang gagawin, kailangan lang natin itong pahabain, ilan kaya ang kakailanganin? Napalingon si Gia kasama ang iba, at biglang bumukas ang isang portal gate mula rito, isa-isang lumabas ang maliliit na hayop, hindi ordinaryo, mga chimera na halatang galing sa eksperimento. Nagulat si Gia at Yubam, lalo't unti-unti nilang napansing nang hihina ang mga ito habang naglalakad, ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hinga ay parang may tali ng pagod na humihila pababa. May kutob agad si Yubam, suminghap at bahagyang nanlaki ang mata. Kung kagagawan ba ito ni Chun ngunit si Kim Nari ang pinaka-nabigla, nanigas siya sa kinatatayuan, parang may biglang kumurot sa puso niya, kilalang kilala niya ang mga chimera, bakas sa kanyang mukha ang kirot ng pagkilala, na para bang isang matagal ng kinatatakutang alaala ang biglang bumalik sa harap niya. Biglang tumakbo si Nari palayo, at napansin naman ito ni Gia na labis ang pagtataka. Samantala, sa kabilang dako ng Demon Realms, biglang humarang si Shasha sa mga bagong salta, matikas ang tindig niya, para bang isang hari na nagbabantay sa tarangkahan, isang tahimik na pahayag na walang sino man ang makakadaan nang hindi muna dumaraan sa kanya. Nakita yun ni Yubam, at agad siyang napakunot noo. Sa isip niya, hindi niya moari kung natakot ba si Shasha sa mga bagong dating o nagtatangkang patunayan ang sarili sa harap nila. Para sa kanya, tila may halong kaba at paghahanda ang kilos ng maliit na nilalang, na para bang sinusukat ang lakas ng mga dumating.
Ngunit sa pananaw ni Gia, iba ang dating sa paraan ng paglakad, tindig, at ang pagiging tuwid ng buntot ni Sasha. Malinaw na nagsisimula itong magpakita ng paghahari-harian, ang likas na ugali ng isang nilalang na nais ipakita ang dominansya sa mga bagong miyembro ng lugar. Sa kabila nito, kapansin-pansin din na sinusubukan ni Sasha na kumilos ng palakaibigan, marahan ng lapit, maingat ang bawat galaw, at halatang nag-aalok ito ng pakikipag-ugnayan, ngunit ang inaasahan nitong tugon ay hindi dumating. Sa halip, ang bagong salta ay dumaan lamang sa tabi niya na parabang hindi siya nakikita, walang pagkilala, walang paggalang, ni hindi man lang lumingon. Iniwan si Sasha na parabang nakabitin sa ere, at doon sumiklab ang pagkagulat ni Yubam nang makita ang buong pangyayari. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na baliwalain si Sasha ng ganoon kadiretso. Ngunit bago pa man tuluyang malunod sa pagkadismaya ang kapaligiran, nag-iba ang ekspresyon ng bagong dating, bigla itong tila nabighani, ang mga matay kumislap, at ang katawan ay parang natural na nahatak sa isang direksyon. Doon ay nakita nito ang isang malawak at masaganang hardin, isang lugar na tila puno ng buhay at enerhiya. Para bang isang binhing nakakita ng lupang handang tumanggap sa kanya. Agad nitong ipinakita ang pagkagusto sa lugar na iyon. Ngunit may isang suliranin, ang hardin iyon ay may may-ari na. Bahagi iyon ng teritoryong matagal ng pinangangalagaan ng isa sa mga unang nilalang sa lugar, at habang dumarami ang mga naninirahan sa Demon Realms, lalo nitong binibigyang diin na lumalaki ang impluensya at presensya ng bawat isa. Dahil sa dami ng kanilang sama-sama, unti-unting nakikita ng lahat kung gaano kaganda, kagulo, at kadelikado ang magiging pagsisimula ng panibagong kapatiran sa lugar na iyon. Biglang lumipat ang tagpo sa lugar kung saan kara-rating lamang ng grupo. Si Chun, matapos makita ang ginawa ng asul na ibon, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng magaan na kumpas ng kamay, isang tahimik na utos na nagpahinga muna ito, tanda ng matagumpay na ginawa nitong gawain. Samantala, si Kalbo ay halos tumatalon sa tuwa nang maramdaman niyang nakabalik na siya sa lugar na itinuturing niyang tahanan. Ang presensya niya roon, kasama pa si Manager Kim, ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong paghinga. Habang naglalakad si Manager Kim sa gitna ng kadiliman, natigilan siya sa sobrang pagkagulat nang tuluyang masilip ang estruktura sa unahan. Hindi niya napigilan ang sarili, ang bahay na itinayo ni Chun sa Demon Realm ay parabang kababalaghan para sa kanya. Sa unang tingin, hindi pa siya makapaniwalang tunay na bahay iyon, ngunit nang pagmasdan niya ng mabuti, tuluyang bumulwak ang pagkamangha sa kanyang mukha. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na may halong kilig, habang iniikot niya ang pasukan, bintana, at ang kabuuang anyo, tila isang kayamanang may napakalaking halagang akademiko ang nahanap niya sa gitna ng demonyong lupain. Habang abala si Manager Kim sa pagbusisi, napansin naman ni Chun si Nori, nakasilip mula sa likod ng puno, waring iniiwasan ang mga kasama niya. Sa isipan ni Chun, malinaw ang dahilan, hindi pa ito nakikipag-ayos sa kanyang mga kaibigan. Sandaling tumigil ang galaw ng lahat nang marinig ang utos ni Chun. Inatasan niya sina Nam Gi-sok at Manager Kim na manatili sa kanilang kinatatayuan habang may inaasikaso siya. Lumapit siya kay Gia upang isauli ang maskarang hiniram niya, na agad namang tinanggap ng dalaga. Nagtanong si Yubam kung naging maayos ba ang pinanggalingan ni Chun, at sa sagot nitong magaan at praktikal, alam nilang nagamit niya ang maskara ng maayos. Dahil dito, inihayag ni Gia ang kagustuhang gumawa ng sarili pang bersyon para kay Chun. Ngunit bago pa tumagal ang sandaling yun, napalingon si Chun sa direksyon ng hardin. Doon niya nakita ang 5 mandros at ang bagong solta, nakahanay sa isa't isa na parabang may tensyon na kumukulo. Mabilis niyang napansin ang galit sa posture ng mga ito, dahilan upang magtaka siya sa bigat ng presensya nila. Ipinaliwanag ni Yubam ang nangyayari, tila mula pa kanina ay pinipigilan ng mga mandros ang bagong solta dahil napansin nilang nakatingin ito sa hardin, isang teritoryong may nakatalagang nagmamay-ari. Walang sinuman sa dalawang panig ang handang magbigay daan. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang makisali ang higanteng langgam, na mabilis napansin ni Yubam. Napatingin naman si Gia sa kislap ng buntot nito, isang palatandaan na nakararamdam ito ng panganib sa kasamahan, kaya't handa itong pumasok sa sigalot anumang oras. Sa pagitan ng hardin, ang grupo ng mga hayop na nilikha sa Demon Realm ay tila nasa bingit ng pagputok ng tensyon, ang bawat isa ay may sariling dahilan, sariling teritoryo, at sariling kaakibat na likas na ugali, isang paalala na sa mundong iyon, kahit ang maliliit na sandali ay maaaring magbunga ng malaking kaguluhan. Nagsimula ang sagupaan ng unang kumilos ang 2 bagong solta, kumapit ang langgam sa sanga, at sa lakas ng palo ng puno ay tumilapon ito patungo sa hanay ng mga mandragora. Mabilis ang naging pagbulusok ng langgam, sapat para magdulot ng pagkabigla sa mga nanunood. Nataranta ang pinakamaliit na mandros, hindi alam kung iiwas ba o sasalubungin ang paparating na langgam. Ngunit bago pa man magbanggaan,
isang anino ang dumaan sa harap nito at sinalubong ng buong lakas ang atake, tumama ang ulo ng langgam sa metal na ulo ng bagong Mandros. Isang tigas na hindi nito kinaya, sa isang kisap, nawala ng malay ang langgam at bumagsak, talunan ang bagong Solta. Napansin ni Yubum kung gaano kahusay ang pag-uugnayan ng Mandragora, at hindi rin napigil ang purihin ni Gia ang pagsisikap ng punla at langgam sa kabila ng pagkatalo. Wala namang nagawa ang punong kasama ng langgam kundi buhatin ang kaibigan palabas ng hardin, isang lugar na sila mismo ang nagmistulang arena. Para kay Chun, tapos na ang welcome ceremony, sa isip niya, tanging si Kim Nari at ang maliit na fox na lang ang natitira. Sa kabilang dako, ang fox ay naglalakad habang sinusundan ng isang pamilyar na amoy. Huminto ito sa tabi ng puno, isang amoy na imposibleng magkamali, at nang mapansin si Kim Nari na nagtatago sa likod ng punong yun, agad nitong inamin na siya ang dahilan ng distansya nila. Buong pagsisisi itong humingi ng tawad, halos hindi makatingin kay Nari na umiiyak na sa sama ng loob, at doon mismo sa pagitan ng mga puno, nangako ang fox na mananatili roon hanggat hindi tinatanggap ang paghingi nito ng tawad. Isang malabong alaala ang biglang sumingit, isang tagpong nagmumula sa malamig at walang pusong laboratorio. Doon, nagngingit-ngit sa inis ang matandang siyentipiko matapos marinig ang ulat, sa kabila ng pinakamataas na training scores. Patuloy na nabibigo ang batang machine creature sa tuwing isinasalang sa ranked matches, hindi ito lumalaban, hindi sumusunod sa utos, at tila lumalambot ang spell na dapat nagdidikta ng kilos nito. Ang dahilan, ang likas nitong pagkatao. Bagaman likha bilang isang combat type, ipinanganak itong may mabait at marupok na puso, kahit sabay-sabay siyang atakihin mula sa likuran, tinatanggap niya lahat ng walang kapalit, walang paghihiganti. Ayon sa tauhan ng siyentipiko, dumating na sa punto kung saan natatakot siyang mamatay ang nilalang dahil sa sariling kabaitan. Ngunit imbes na maawa, ngumisi lamang ang matandang siyentipiko, sa isip niya, kung personalidad ang problema, maaari naman yung baguhin, agad niyang nag-utos na bigyan ng mga kasama ang machine creature, mga mahihinang katulad niya, madaling makisama, madaling utusan, palsong samahan, palsong pamilya, ngunit sapat para palakasin ang koneksyon. At nang tuluyang mapalapit ang machine creature sa kanila, dumating ang susunod at tunay na balak, pag-uutos na ipagkanulo siya ng mismong mga kasama niya. Doon nagsimula ang trahedya, ayon sa plano ng matanda, walang mas masakit pa kaysa pagtaksila ng isang taong pinagkatiwalaan mo, kaya kahit ayaw ng maliit na fox, napilitan siyang sundin ng utos, kinagat niya si Nari habang umiiyak, habang ang puso niya mismo ang unang nabasag. Sa pagbagsak ni Nari, sinubukan pang itanim ng matanda sa kanyang isipan ang malupit na aral, na walang kaibigan sa mundong yun, at kung ayaw niyang mamatay, kailangan niyang mauna. Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, kumislap sa galit at sakit ang mga mata ni Nari, tumakbo siya, umiiyak ng walang humpay, at pinili ang pagtakas kaysa maging halimaw na inaasahan nila. Nailasutan niya ang mga tauhan, nilampasan ang mga humaharang, at nagdulot ng kaguluhan sa buong pasilidad habang pilit siyang hinuhuli, hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa portal ng Demon Realm, isang direksyong hindi na niya pinag-isipan, basta't makalayo lamang sa sakit. Doon nagwakas ang mapait na nakaraan, sa kasalukuyan, lumabas si Nari mula sa likod ng puno, luhaan at nanghihina sa bigat ng alaala. Sa paglapit niya, tumutulo rin ang luha ng maliit na fox, natatakot, nagsisisi, at muling nabubuo ang sakit ng kahapon. Nang magtagpo sila, agad silang nagyakapan, parehong dumudurog sa bigat ng pinagdadaanan, at sa gitna ng paghikbi, narinig ni Nari ang basag na tinig ng fox, umaamin na siya mismo ang nakasakit. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit si Nari pa ang mas umaaray. Sa tanging kaya niyang isagot, mahinang boses ngunit totoo, ay isang salitang matagal niyang kinimkim. Na-miss niya ang kaibigan niyang nawala. Sa sandaling nagyakapan sina Nari at ang munting fox, na natiling nakamasid ang lahat mula sa lilam ng puno, tahimik ang paligid, walang gustong makialam sa muling pagkakasundo ng dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, si Chun ang unang bumasag sa tensyon, sa kalmadong tinig. Tinawag niya ang grupo at nagpaalala na panahon ng bumalik. Sa tabi niya, napailing si Gia, bahagyang namumula ang pisngi habang nagkunwaring walang nakita, para bang nais niyang ibalik sa mga sarili nilang mundo ang emosyon na sumabog sa harapan nila. Sa isip niya, sapat na ang pagtanaw mula sa malayo, hindi niya kailangan pang tuklasin ang sakit na pinagdaanan ni Nari. Habang naglalakad silang tatlo palayo, napangiti si Chun, magaang ang loob sa nasaksihan. Sa kabila ng lahat, natuwa siyang mabilis ding naghilom ang bitak sa pagitan ni Nari at ng fox. Sa kabilang dako naman, halos manigas sa lamig si Kalbo at si Manager Kim. Sumunod sila ng sobra-sobra sa utos ni Chun kanina, na huwag kikilos ni dadaan upang hindi mabigla si Nari. Hindi na nila namalayan kung gaano sila katagal nakatayo na parang estatwa, nang sa wakas ay nagtanong si Kalbo kung hanggang kailan sila mananatiling nakapaskil sa lugar. Saka lamang naalala ni Chun na hindi pa pala niya sinasabi kung kailan pwede nang gumalaw.
Ipinaliwanag niya, medyo napakamot pa sa leeg, na sinabi lang niya yon para hindi matakot si Nari sa mga bagong mukha. Agad namang napabuntong hininga ang dalawa, nanunumbalik ang pakiramdam sa kanilang mga paa. Pero hindi pa tapos ang kakaibang tagpo. Napansin ni Yubam at Gia ang lalaking nakatayo sa tabi ni Kalbo. May kakaiba sa presensya nito, malumanay, halos nakaaliw, ngunit ang suot, parang pantulog. Nagtaka sila kung sino ang misteryosong kasama at bakit ganoon ang bihis nito sa gitna ng Demon Realm. Doon lamang naalala ni Chun ang pagkukulang, nakalimutan niyang ipakilala ang kasama, kaya't mahinahon niyang itinuro si Manager Kim at ipinaliwanag na isa itong A-rank alchemist, at siya ang mag-aangat ng mga spell na nakapulupot pa sa kanilang mundo. Halos mapaungol sa gulat ang magkapatid na ibon, A-rank alchemist, isang pambihirang titulo na bihirang marinig, lalo na sa mundong yun, lalong lumaki ang tingin nila sa kakaibang taong nakapejama. Nagpatanong-tanong naman si Manager Kim sa simpleng, nanginginig na boses, at pilit na pinagsama ang hiya at kasabikan, hindi man niya gustong magmukhang bastos, hindi rin niya maitatanggi ang pagiging alchemist sa puso, kaya mahina niyang ibinulong sa magkapatid ang tanong kung maaari ba siyang humingi, kahit kaunti lang, ng kanilang balahibo. Doon biglang nanahimik ang magkapatid, halata ang pagkailang, at tila sabay silang nag-isip kung tama bang pagkamalan silang manok.